Minsan ang tunay na halimaw, hindi mo makikita sa gubat. Minsan, sila mismo ang nanunungkulan, nakangiti, at kumakaway sa gitna ng plaza. Ganito nagsimula ang kwento ni Elias, isang tahimik na binatang tagalinis ng sementeryo sa isang baryong nakalibing sa kabundukan ng Luzon. Mahirap lang siya. Ulila mula pagkabata. Lumaki sa ampunan, tapos sa isang matandang tagapangalaga ng libingan. Walang kilalang pamilya, walang matatawag na tunay na kaibigan, maliban kay Dario, isang batang masayahin na lagi niyang kasama tuwing naglilinis ng nitso o namumulot ng tuyong bulaklak para ibenta sa palengke. Sa unang tingin, parang walang kakaiba sa baryo nila. Tahimik, luntiin, mababait ang mga tao. Pero kung titingnan mong mabuti, mapapansin mong masyadong tahimik. Walang tumatahol na aso. Walang huni ng kuliglig tuwing gabi. At ang mas nakakakilabot, lahat ng opisyal ng barangay ay galing sa iisang pamilya, ang mga Monteverde. Matatanda, bata, babae, lalaki, puro Monteverde ang may hawak ng posisyon, kapitan, kagawad, maging ang punong guro sa paaralan. Sila ang nagpapasya sa lahat. Sila ang may-ari ng lupa. Sila rin ang may pinakamalaking bahay, isang lumang mansyon sa tuktok ng burol na tinatakpan ng ulap tuwing gabi. Noong una, hindi ito alintana ni Elias. Sanay siyang hindi makialam. Basta may makain siya, may trabaho, at kasama si Dario, ayos na ang lahat. Pero nagsimulang magbago ang lahat isang gabi ng Agosto. Gabi ng bagyo. Malakas ang kulog at parang pinipiga ang langit sa lakas ng ulan. Nagtago sina Elias sa maliit nilang kubo malapit sa libingan, habang pinagmamasdan ang kulog sa labas. Tawa pa sila ng tawa noon, pinagmamasdan kung paano tinatangay ng hangin ang mga dahon. Hanggang sa may narinig silang iyak ng babae. Mahina. Parang mula sa ilalim ng lupa. Tulong i. Napatingin si Dario kay Elias. Narinig mo yon? Tumango si Elias. Kinuha ang lampara at magkasama silang lumabas. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lumang punong nara sa tabi ng sementeryo. Doon, sa ugat na tila may bukas na siwang ng lupa, natagpuan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang damit ng bata, duguan. At sa tabi nito, isang piraso ng bakal na may ukit, pagbalik nila sa kubo, basang-basa, nanginginig, hindi na sila nakatawa. Kinabukasan, dinala nila ang nakita sa barangay hall, at doon nagsimula ang mas nakakatakot na bahagi ng kwento. Ang mga opisyal. Hindi nagulat. Walang tanong. Kinuha lang nila ang piraso ng bakal at pinagsabihang, huwag nang makialam. Baka mapahamak pa kayo. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Elias ang kakaiba, tuwing kabilugan ng buwan, may mga nawawalang bata. Minsan isa, minsan dalawa. Laging sinasabing nagtanan o nawala sa gubat. Pero alam ni Elias, hindi ito aksidente. Minsan, nakita niyang pumasok sa simbahan ang punong barangay, may dugo ang kasuotan. Paglabas nito, malinis na, nakangiti, parang walang nangyari. Nakaupo sa harap, kasama ang iba pang Monteverde, nagdarasal. O kunwari nagdarasal. Hindi niya maintindihan ang totoo, at ayaw rin niyang paniwalaan. Hanggang isang gabi, habang inaantok na si Elias sa kanilang kubo, napansin niyang wala si Dario. Umalis daw saglit para bumili ng tinapay. Pero hindi na bumalik. Kinabukasan, inikot niya ang buong baryo. Tinawag niya ang pangalan nito. Tinawagan ang mga kakilala. Wala. At nang humingi siya ng tulong sa mga opisyal, napansin niyang may isa sa kanila ang biglang ngumiti ng isang ngiting hindi makatao. Ngiting pilit at punong-puno ng lihim. Pag-uwi niya, may nakapaskil na papel sa pinto ng kubo, huwag kang makialam, Elias. Isa ka lang tagalinis. Doon niya naalala ang sinabi ng kanyang tagapag-alaga noon, bago ito namatay, may dahilan kung bakit ang ilang baryo ay hindi makikita sa mapa. May dahilan kung bakit pinanahimik ang kasaysayan. Gusto na niyang umalis. Gusto niyang tumakas.
Pero paano kung totoo ang hinala niya? Na ang buong pamunuan ng baryo ay hindi tao. Na sila ay mga aswang na matagal nang kumokontrol sa pamayanan gamit ang takot, yaman, at dugo. At si Dario, ang kaisa-isa niyang kaibigan, ay isa ng biktima. Sa takot at gulo ng kanyang isipan, may isa pa siyang natuklasan. Habang binubuklat ang mga lumang gamit ng kanyang yumaong tagapag-alaga, natagpuan niya ang isang diary ng isang matandang babae na sinasabing dating albularyo ng baryo. May isang pahina doon na may pamagat, mga Monteverde, sumpang walang hanggan. At sa ilalim nito may litrato. Luma na, sepia ang kulay. Pero malinaw na malinaw ang mukha ng punong barangay at ang nakasulat na petsa sa likod ay 1,947. 78 taon na ang nakalipas. At hindi nagbago ang hitsura ng lalaki. Kung ganoon, anong klaseng nilalang ang mga ito? At bakit si Elias, isang hamak na tagalinis lang, ang tila nakatakdang tumuklas ng lahat? Kung kailan niya gustong tumakas, sa kanya na lamang may dugo rin siyang Monteverde. At dito palang nagsisimula ang totoong kwento. Baryong Inri namumunong iye opisyal na aswang, isang kwentong hindi mo basta-basta makakalimutan. Dahil minsan, ang halimaw ay hindi nagtatago sa dilim kundi nasa harap mo, may titulo, may kapangyarihan at ikaw ang susunod nilang kailangan. Kapag ang katahimikan ng baryo ay binili ng dugo, kanino kalalapit kung lahat ay halimaw? Lumipas ang ilang araw matapos mawala si Dario. Hindi pa rin makatulog si Elias. Kahit anong gawin niya, pagod man ang katawan sa kakalinis ng sementeryo, wala pa ring kapayapaan ang kanyang isip. Hindi niya matanggap na basta na lang mawawala ang kaisa-isa niyang kaibigan, at mas lalong hindi niya maalis sa isipan ang litrato ng punong barangay, ang mukhang hindi tumanda kahit 78 taon na ang lumipas. Tuwing gabi, binabalik-balikan niya ang diary ng matandang albularyo. Bawat pahina ay punong-puno ng mga simbolo, babala, at kasaysayan ng baryong hindi raw dapat natagpuan. Naisulat doon na ang mga Monteverde ay dating mga tagapangalaga ng mutya ng lilim, isang makapangyarihang hiyas na kaya raw baguhin ang anyo ng isang nilalang, magpanatili ng kabataan, at magpalakas ng espiritu kapalit ng dugo. Ngunit isang henerasyon daw ng Monteverde ang nagkasala, ginamit ang mutya hindi upang protektahan kundi upang maghari. Sila'y naging halimaw. Hindi sa anyo kundi sa kaluluwa. At sa huling pahina ng diary, may isa pang revelasyon, ang batang may pilat sa batok siya ang tagapagmana ng huling albularyong itinakwil. Napapitlag si Elias. Sa likod ng kanyang batok, may maliit na pilat, akala niya dati, normal lang. Na baka kagat ng lamok noong sanggol pa siya. Pero ngayon hindi na siya sigurado. Dahil sa kaba, tinunggo ni Elias ang matandang kuweba sa dulo ng sementeryo, lugar na palaging iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, may naninirahan daw doon na diwata o espiritong tagabantay ng lupa. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung totoo ito, pero sa puntong iyon, wala na siyang ibang masasandalan. Ang mga tao. Takot. Ang mga opisyal. Aswang. At siya. Tila unti-unti nang nilulunod ng katotohanang hindi niya inakalang kailanman ay sa kanya maiuukol. Sa loob ng kuweba, malamig at mabango. Hindi amoy amag, kundi parang hanging may dalang sampagita at kamanyang. Sa gitna ng dilim, may mahinang ilaw. 1, 2, 3 alitap-tap hanggang sa dahan-dahang nabuo ang anyo ng isang babae, maputi ang balat, may mahahabang buhok, at mga matang tila nakakita na ng napakaraming siglo. Elias, anya sa tinig na tila ihip ng hangin, anak ng pinagtaksilan, dugo ng kinalimutan. Hindi nakapagsalita si Elias. Naramdaman niyang nanginginig ang kanyang tuhod. Matagal na kitang hinihintay, dagdag ng diwata. Ang huling anak ng linya ng mga albularyong itim. Ikaw lamang ang makakabasag sa sumpa ng Monteverde. Hindi ko sila kaano-ano, mahinang sagot ni Elias, pilit na pinipigil ang takot. Isa lang akong tagalinis. Ngumiti ang diwata, hindi pangkaraniwang ngiti. Malungkot, matalim at puno ng kaalaman.
May dugo ka ng isang tagapangalaga. Inilayo ka upang hindi ka mahanap. Pero mayong bumalik na ang mutya ng lilim sa kamay ng mga halimaw, hindi na sapat ang pananahimik. Kailangan mong pumili. Bumukas ang isang bato sa likod ng diwata, at mula roon ay inilabas niya ang isang bagay, isang lumang kahon na yari sa pinatigas na kahoy ng punong balete. Binuksan ito ng diwata, at sa loob ay may isang bagay na parang kabibe, pero kumikislap at tila buhay. Mainit ang paligid, ngunit ang hiyas ay malamig, at nang hawakan ito ni Elias, bigla siyang nakakita ng mga aninong nakaraan, isang batang babae na sinunog sa gitna ng plaza, isang matandang lalaking pinugutan habang nakapiring, at isang babae. Karga ang sanggol, tumatakbo sa kabubatan, habang hinahabol ng mga nilalang na may mahahabang kuko at pulang mata. Napabitaw si Elias sa mutya. Napaupo siya, hingal na hingal. Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Iyan ang alaala ng iyong mga ninuno, sagot ng diwata. Hindi mo sila kailangang kilalanin para maramdaman mo ang kanilang panawagan. At ang mutya, isa itong susi. Makapangyarihan, ngunit mapanganib. Kapag ginamit sa kasakiman, humihigop ito ng kaluluwa. Pero kung ilalaan sa liwanag, maaaring sirain ang kadiliman. Nagkakamali kayo, sagot ni Elias, tumayo at tumalikod. Hindi ako bayani. Hindi ako albularyo. At wala akong pakialam sa mga Monteverde. Gusto ko lang si Dario. Gusto ko lang siyang mahanap. Kung gayon, bulong ng diwata, pumili ka, ang paglimot o ang paglaban. Bago siya makaalis sa kuweba, muling nagsalita ang diwata. Kapag dumilim ang buwan at nagsimula ang pista ng anino, magaganap ang pag-aalay. At sa oras na iyon mawawala ang lahat ng natitira sa baryong ito. Paglabas ni Elias ng kuweba, mabigat ang kanyang dibdib. Gabi na at sa langit, unti-unti nang nagkukulay pula ang gilid ng buwan. Pakiramdam niya'y may mata sa bawat puno, bawat bubong, bawat kalsada. Ang mga tao sa baryo ay tila mas masaya ngayon, may mga banderitas, may mga ilaw, at may mga taong nag-ensayo ng sayaw. Pista daw. Pero alam ni Elias, hindi ito ordinaryong pista. Ito ang pista ng anino na binanggit ng diwata, ang gabi kung kailan may iaalay para manatiling bata at makapangyarihan ang angkan ng Monteverde. At kung tama ang hinala niya, si Dario ang susunod. Sa gitna ng liwanag ng kapistahan, may isang batang babae na lumapit sa kanya, puti ang suot, may dalang parol na hugis bituin. Tumingala ito kay Elias at nagsabing, Kuya Elias, nakita kita kagabi sa panaginip. Sabi ng matandang babae, ikaw ang magliligtas sa amin. Natigilan siya. Anong matandang babae? Tanong niya. Umiti ang bata. Yung diwata. Sabi niya, kapag dumating ang gabi ng pista, ikaw lang ang makakakita ng tunay nilang anyo. At bago pa siya makapagtanong ulit, naglaho ang bata, kasabay ng pagpatay ng ilaw sa buong baryo. At sa dilim doon nagsisimulang makita ang totoo. Hindi alam ni Elias kung saan siya lulugar. Habang ang buong baryo'y abala sa paghahanda sa pista, nagtatawanan, nagluluto ng malalaking kawan ng pansit at kaldereta, nagsasabit ng mga parol at banderitas, siya naman ay unti-unting kinakain ng pagkalito at takot. Gusto niyang maniwala na wala siyang kinalaman sa lahat ng ito. Na isa lang siyang tagalinis ng libingan. Na wala siyang responsibilidad sa sumpa ng baryo o sa mga halimaw na namumuno rito. Pero tuwing naiisip niya si Dario, hindi niya mapigilang kumirot ang puso niya. Bata pa lang si Dario, palaboy na sa kalsada. Tinanggap niya, kinupkop. Tinuring na sariling kapatid. Ngayon, nawala siya, at sa pusod ng dilim at kasinungalingan, si Elias lang ang tila handang tumingin sa katotohanan. Habang nakaupo siya sa loob ng kanyang kubo, binubuksan niya muli ang diary ng matandang albularyo. Binabalikan ang bawat pahina, umaasang may matutuklasan pa siyang paraan para iligtas si Dario. Ngunit imbes na sagot, mas maraming tanong ang bumabalik sa kanya. Bakit siya iniwan sa ampunan? Bakit may pilat siya sa batok? At kung siya nga ay anak ng mga pinagtaksilan ng Monteverde,
bakit ngayon pa lumilitaw ang kanyang tadhana? Nanginginig ang kamay niyang hawak ang mutya. Hindi niya ito maipaliwanag, pero tuwing hawak niya ito, nakakaramdam siya ng init sa dibdib kasabay ng matinding lungkot. Parang tinatawag siya ng mga kaluluwang matagal nang inaapi. Bigla may kumalabog sa labas ng kubo. Napatayo si Elias. Tumigil ang kanyang paghinga. Wala siyang ilaw, patay ang kuryente sa buong baryo mula pa kagabi. Tahimik. Sobrang tahimik. Lumapit siya sa bintana. At doon niya nakita isang anino. Hindi tao. Matangkad, payat at may mahahabang braso. Nakayuko ito sa labas, dahan-dahang humahaplos sa dingding ng kanyang bahay gamit ang mga kuko nitong matutulis. Dahan-dahang umatras si Elias. Nanginginig. Hawak ang mutya, kinapa niya ang likod ng altar kung saan niya tinatago ang isang gulok, pangputol ng damo, ngunit pwede na ring ipanglaban kung sakali. Tumigil ang anino sa harap ng pinto. May narinig siyang ungol, mababa, malalim, at parang may lagnat na galit. Biglang bumukas ang pinto, hindi sa karahasan, kundi marahan. Walang tao. Walang anino. Walang halimaw. Pero amoy niya amoy ng nabubulok na laman. Lumapit siya sa labas. Walang makita. Nang bigla siyang hatakin mula sa gilid, isang kamay ang humawak sa kanyang braso at mabilis siyang hinila papasok ng kakahuyan. Akala niya halimaw na. Pumalag siya. Sumigaw. Ngunit tinakpan ang kanyang bibig. Elias, ako to. Pamilyar ang tinig. Si Lola Miring, isang matandang bulag na taga-baryo. Kilala siyang medyo siraulo raw ng iba, madaldal, mahilig magkwento ng kababalaghan. Pero ngayon, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang kamay ay mariing nakahawak sa braso ni Elias. Hindi ka naligtas dyan. Alam na nila na ikaw ang may hawak ng mutya. Paano nyo? Hindi ako bulag sa lahat ng bagay, Elias, sagot niya. Ako ang huling tagapagbantay ng diwata sa kuweba. Noon pa ako naghihintay sa'yo. Halos hindi makapaniwala si Elias. Lahat kayo alam ang totoo. Umiling si Lola Miring. Karamihan sa amin, takot. Ang iba, bayad. Ang natitira, patay na. Dinala siya ng matanda sa isang lumang bahay sa gitna ng kakahuyan, sira-sira ang bubong, pero may altar sa gitna. Dito, pinaupo siya at binigyan ng mainit na sabaw. May oras pa, ani Lola Miring. Bukas ng gabi, sa mismong gitna ng pista, isasagawa ang alay. Isa kang albularyo, Elias. Kahit ayaw mong tanggapin, nasa dugo mo ang kakayahang magbukas ng mga selyo, magtawid ng kaluluwa, at lumaban sa dilim. Hindi ko alam kung paano wala akong alam ng puso mo. Kailangan mo lang makinig. Pero paano siya makikinig kung ang puso niya ay puno ng galit? Ng pagkamuhi. Ng tanong, paano siya lalaban kung siya mismo ay durog? Iniwan nila ako, bulong niya, halos pabulong. Ang tunay kong pamilya. Ang totoo kong pagkatao. Pinabayaan nila akong lumaki sa takot, sa dilim. At ngayon, gusto nilang ako ang magsalba sa kanila. Hindi sumagot si Lola Miring. Umupo lamang ito sa tabi niya, tahimik. Hanggang sa biglang umihip ang hangin. Lumamig ang paligid. Tumigil ang mga kuliglig. At sa labas, may narinig silang yabag, maraming paa, mabibigat, lumalakad ng sabay-sabay. Natunton na nila tayo, sabi ni Lola Miring, mahina. Tumayo si Elias, hawak muli ang mutya. Ngayon, mas malinaw, may init itong binibigay, tila hinuhugot ang takot mula sa kanyang dibdib, at pinapalitan ng kakaibang tapang. Hindi pa siya handa. Hindi pa niya alam ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya hahayaang tuluyang lamunin ng kadiliman ang baryong ito. At hindi niya pababayaan si Dario. Habang papalapit ang yabag mula sa labas, humigpit ang hawak niya sa mutya. Hindi na siya umaasa ng himala. Umaasa siyang, kahit paano, ang lahat ng sakit, galit,
at tanong sa kanyang puso, ay maging sapat na sandata para magsimula siyang lumaban. Dahil minsan, hindi mo kailangang maging handa para maging bayani. Minsan, sapat nang hindi ka na handang manahimik. Lumipas ang gabi na parang isang buhawi ng takot at katahimikan. Sa loob ng lumang bahay sa gubat, magdamag nagising si Elias, hawak ang mutya habang pinakikiramdaman ang paligid. Si Lola Miring, sa kabila ng katandaan, ay abala sa paglalagay ng mga dahon, ugat, at abo sa paligid ng altar. Nagsisimula ng gumising ang dilim, bulong ng matanda habang sinusunog ang isang piraso ng dahon ng alagaw. Ramdam mo yan, di ba? Tumango si Elias. Ramdam niya sa hangin, mas mabigat, mas malamig. Parang may bumabalot sa baryo na hindi mata o ilong ang nakakakilala kundi kaluluwa. May mga bata sa baryo na biglang nilalagnat, sabi ni Lola Miring. May mga hayop na nawawala, mga puno na parang tinutuyo ng wala. Isa lang ang ibig sabihin niyan, naghahanda na ang mga Monteverde. Hindi lang para sa pista kundi sa pagsasanib ng mga anino. Hindi sumagot si Elias. Sa loob-loob niya, nag-aalab pa rin ang tanong, bakit ako? Bakit ngayon? At paano ko haharapin ang ganitong klaseng kasamaan? Nakatulala siya sa mutya. Minsan, may nararamdaman siyang parang bulong, pero mahina, parang sinasadya nitong hindi niya agad maintindihan. Tandaan mo, Elias, sabi ni Lola Miring, ang mutya ay hindi basta bato. Isa itong kaluluwang nilagak sa anyong pisikal. Isa itong sinumpang alaala. Kaya hindi ito madaling dalhin. Parang pasan ko ang buong kasaysayan ng baryo, mahina niyang sagot. Dahil ganun na, sagot ng matanda. At hindi ka lang basta tagapasan, ikaw ang susing matagal nang hinihintay para putulin ang tanikala ng sumpa. Muli, hindi siya nakasagot. Sa likod ng tapang na pilit niyang sinusuot ay may takot pa ring hindi niya mapalayas. Biglang may narinig silang iyak ng ibon sa labas, hindi ordinaryo. Parang huni ng uwak pero mas malalim, mas malamig. Napatayo si Elias. Lumapit sa bintana. Sa may dulo ng kakahuyan, may nakita siyang anino, hindi gumagalaw pero alam niyang nakatingin. Hindi na sila nagtatago, sabi ni Lola Miring. Unti-unti na silang sumasalpak sa realidad natin. Kapag nagtagumpay sila, hindi na lang baryo ang madidilim, buong paligid natin, buong bayan baka buong bansa. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, bumalik si Elias sa sementeryo. Kailangan niyang hanapin ang lumang puntod na binanggit sa diary, ang himlayan ng unang Monteverde na sinumpa ng mga diwata. Sabi sa journal, sa loob ng nitso raw nito nakatago ang kalahating bahagi ng pantanggal sumpa, isang kasangkapan na maaari lamang gamitin ng anak ng dalawang magkaibang angkan, ang Monteverde at ang albularyo. Nilinis niya ang bawat lumang nitso, pinunasan ang mga pangalan, inisa-isa. Hanggang sa makita niya ang isang haligi na halos natabunan na ng damo, Agustin Monteverde, 18-1-1-45. Sa paanan ng puntod, may nakalubog na kahoy na tila may hugis ng araw. Hinukay niya iyon, at mula roon ay inilabas ang isang bagay, isang lumang anting-anting na hugis krus na yari sa pilak at kahoy. Naging mainit ang mutya sa kanyang bulsa sa sandaling mahawakan niya ito. Sa likod ng anting-anting may ukit, ang liwanag ng mga taksil ay sa dugo lamang magliliwanag. Nanginginig ang kamay ni Elias. Alam niyang hindi lang ito gamit, isa itong paalala na ang paglalaban niya ay hindi lamang laban sa halimaw kundi laban sa sarili niyang pinagmulan. Pabalik na siya sa kubo nang may narinig siyang sigawan mula sa baryo. Sumilip siya mula sa gilid ng kakahuyan. May isang matandang lalaki, si Mang Turo, ang dating tanod, na hinahampas sa gitna ng plaza. Nakapalibot ang mga opisyal. Wala ni isa sa mga tao ang lumalapit. Tahimik ang lahat, parang walang nangyayari. Ang mas nakakakilabot, nakangiti ang kapitan habang pinapalo ang matanda. Lumabag siya, ani Kapitan Monteverde. Nagdasal sa albularyo. Nagtanong tungkol sa pista. Hindi natin tinotolerate ang taksil. Tumulo ang luha sa mata ni Elias.
Ang buong baryo'y parang mga tau-tauhang walang boses. Tanging ang may kapangyarihan lang ang may karapatang magsalita, magdesisyon, at manakit. Nang matapos ang parusa, inilabas ang katawan ni Mang Turo at itinapon sa isang kariton. Dinala kung saan walang sinumang nagtangkang sumunod. Tumalikod si Elias. Binalot ng galit ang dibdib niya. Sa kanyang pagbabalik sa kubo, halos hindi siya makapagsalita. Si Lola Miring ay nakaupo sa tabi ng apoy, tila inaasahan ang kanyang pananahimik. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit, Anya. Kailangan natin ng tapang. Pero kung galit lang ang puhunan mo baka sa bandang huli, ikaw ang lamunin ng dilim. Pero paano kung yun lang ang meron ako, sagot ni Elias, halos pabulong. Hindi sumagot si Lola Miring. Sa halip, iniabot niya ang isang maliit na supot. Sa loob nito'y may pulbos na kulay abo at ilang piraso ng dahon. Isang huling paghahanda. Ilagay mo sa katawan mo sa araw ng pista. Hindi ka nila makikita agad. Napatingin si Elias sa mutya at sa anting-anting na hawak niya. Dalawang bagay mula sa magkasalungat na mundo pero parehong dumadaloy sa kanyang dugo. Sa labas ng bintana, sumisilip na ang buwan. Hindi pa ito buo pero malapit na. At sa ilaw nito, may mga anino na sa tabi ng simbahan, sa tuktok ng mansyon ng mga Monteverde, sa paligid ng baryo. Gumagalaw na sila. Unti-unti. Tahimik. Parang usok sa hangin. Parang kamatayan na hindi mo agad mapapansin hanggang sa nasa harap mo na ito. At habang pinagmamasdan niya ang unti-unting paglubog ng araw, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya, hanggang kailan siya makakatakbo, kung sa kanya mismo dumadaloy ang kadiliman. Lumipas ang mga araw na parang isang walang katapusang daan patungo sa kadiliman. Sa bawat sulok ng baryo, tila may kakaiba nangyayari. Bawat anino sa ilalim ng ilaw ng buwan ay nagpapakita ng mga anyo na nagmumulat sa mga paningin ng mga taong natutulog at hindi nakakaalam sa tunay na panganib. Si Elias, na noon ay nag-iisa sa kanyang laban, ay unti-unting nakaramdam ng mga bagong pasanin, isang mabigat na puwersa na nagpapabigat sa kanyang puso at isipan. Habang patuloy ang paghahanda para sa pista, dahan-dahan nang nagsimulang magpakita ang mga kakaibang palatandaan na higit pa sa kasalukuyang bantang puwersa ng mga Monteverde. Sa gabi ng paghahanda, habang siya ay nag-iisa sa isang sulok ng bakuran ng kubo, may isang malamlam na tinig na nagmulat sa kanya. Elias, may itinatago ako sa iyo, halos mapalingon si Elias, ngunit nang tingnan niya, wala namang tao kundi ang anino ng matandang puno sa likod ng bahay. Minsan, maramdaman ang presensya ng ibang nilalang sa madidilim na bahagi ng baryo, ngunit ngayong pagkakataon, tila ang anino mismo ang nagtangkang magsalita. Hindi naglaon, nagpakita rin si Dario. Ngunit ang kaibigang kinilala niya noon bilang inosenteng kapatid sa hirap ay hindi na ang dati. Ang mga matang dati puno ng kabataan at pag-asa ay napalitan ng malamlam na mga titig at ilong na tila nagtatago ng malalim na lihim. Lumapit si Dario, hawak ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy, isang bagay na pamilyar kay Elias. Kuya Elias, mahina ang sabi, matagal na kitang hinihintay. Ngunit hindi mo pabatid ang tunay na kalagayan ng ating kapalaran. Napikit si Elias, nililok ang bawat piraso ng alaala ng kanilang pinagdaanan. Bago pa man mawala ng ilang taon si Dario, sabay nilang pinangarap na magkaroon ng mas maliwanag na bukas. Ngunit ngayon, tila ang anino ng nakaraan ay bumabalik upang hamunin ang kanilang tiwala. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tanong ni Elias, sabay tingin sa matandang kaibigan. Ngunit bago pa man makasagot, biglang sumiklab ang isang malakas na pag-ulan, at natabunan ang kanilang usapan ng malalakas na hampas ng mga patak ng ulan. Pagkatapos ng unos, nagpunta ang dalawa sa kubo ni Lola Miring upang magtago at magplano. Subalit, habang sila'y nagtitipon sa loob, napansin ni Elias ang isang kalat na dokumento na tila naiwan ni Lola Miring. Hinalikan niya ito ng mabilis, at sa gitna ng mga lumang larawan at kasulatan ay may isang bahagi na hindi pa niya nakikita.
Nandoon ang larawan ng isang babaeng katulad ni Lola Miring, suot ang isang anting-anting na halos kapareho ng kanyang hawak na anting-anting mula sa puntod. Nakaukit sa larawan ng isang pahayag, ang tunay na tagapagligtas ay hindi ang inaakala ng sinuman. Bigla siyang nanginig. Mababa ka sa mga salita na tila nagmumungkahi ng isang lihim na bumabalot sa buhay ni Lola Miring. Lola, may itinatago ka ba? Mahinang tanong ni Elias, tinatapik ang kamay ng matanda. Napabuntong hininga si Lola Miring, at ang kanyang matang dati puno ng karunungan ay napalitan ng kirot at lungkot. Elias, may mga bagay na matagal nang itinago. Hindi mo inaasahan na darating ang araw na ito, ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Ako ay dati ring kabilang sa mga Monteverde. Hinanakit at hiya ang dumaloy sa bawat salita. Paano? Bakit? Tanong ni Elias, halos masaktan sa kakaibang pagsisiwalat. Dati, isa rin ako sa mga tagapamahala ng sumpa, isang bahagi ng tanikala na pinilit akong yakapin. Ngunit pinili kong umalis, kumawala sa kadiliman. Pinili kong maging tagapagbantay ng liwanag. Hindi ko sinasadya na makasama ka sa laban na ito, pero ang kapalaran ay may kakontraparaan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, naramdaman nila ang yabag ng mga paa sa labas ng pintuan ng kubo. Hindi nag-aksaya ng oras sina Elias, Dario, at Lola Miring sa pagpaplano. Agad nilang inayos ang ilang mga kagamitan, ang mutya, ang anting-anting, at ilang kahon na puno ng mga lumang kasulatan at albularyo na gamit. Ngunit sa gitna ng lahat, si Elias ay hindi mapigilang maramdaman ang laganap na pagtataksil sa kanya. Paano kung ang kaibigan na dati niyang tinuring na sandigan ay may pinanagutan din sa mga kasamaan ng Monteverde? Makalipas ang ilang minuto, nakakita sila ng mga kakaibang marka sa labas, mga bakas ng paa na hindi pamilyar sa baryo, at mga pulang marka sa mga punong kahoy na tila daang-daan na ang dumaan ng dugo. Sila na, pabulong ni Dario, sabay tingin sa labasan. Lumabas sila sa pinto upang siyasatin. Sa dilim, may mga kumikislap na mata na nakamasid sa kanila mula sa mga bakod, at bawat-bawat ng hangin ay may daladalang malamlam na hiyaw na tila sumasabay sa pag-ikot ng oras. Habang pinagmamasdan ang paligid, dumating ang isang bagong balita mula sa likod ng kubo. May isang grupo ng mga tagasunod ng Monteverde ang nakalap sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Puno sila ng galit at may mga simbolo sa kanilang mga katawan, mga ukit ng sumpa na pumapawi ng pag-asa. Sa bawat galaw nila ay masasabing mapanganib, at ang kanilang mga mata ay nakasilay, parang nakalimutang maglakad sa liwanag. Muling nagtipon sa kubo ang magkakaibigan. Hindi natin kayang lumaban ng paisa-isa, sabi ni Dario, medyo malamlam ang tinig. Ngunit kung pagsasama-samahin natin ang ating kaalaman, ang ginawa ni Lola Miring at ang mga nakatagong sandata natin, baka may pag-asa tayong labanan ang halimaw na ito. Ngunit bago pa man makapagtapos ng panimulang plano, biglang pumasok sa kubo ang isang lalaki na dati kilala ni Elias. Isang dating kasamahan sa pagtatrabaho sa sementeryo, si Anton, na ngayon may kakaibang anyo, ang kanyang mga matay mapula at ang mga bitak sa kanyang balat ay parang mga marka ng sumpa. Elias, wika ni Anton, ikaw ang tanging pag-asa para sa amin. Mahal na mahal ka namin. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, halatang may tinatago siyang lihim. Bago pa man makapagpaliwanag si Anton, bumaling siya at tinahak ang madilim na pasilyo, iniwan ang isang malamlam na ngiti sa labi na hindi maipaliwanag ni Elias. Habang lumalalim ang gabi, tumindi ang pakiramdam ni Elias ng pag-iisa at kabiguan. Isang bahagi sa kanya ang nag-aalangan sa mga pangakong binitiwan ng mga dating kaibigan. Ang mga pangakong tila punong-puno ng pag-asa ay ngayon ay nagiging tanong, sino ba ang tunay na kakampi, at sino ang nagtatago ng madilim na sikreto? Sa bawat sandali, mas lumalakas ang banta ng mga halimaw at kalaban. Ang bawat patak ng ulan, bawat pag-ikot ng hangin, at bawat pagpatak ng mga liwanag mula sa buwan ay tila nagbabadya na ang pinakamatindi pang laban ay paparating. Sa loob ng kubo, habang pinag-aaralan ni Elias ang anting-anting at ang lumang dokumento,
napagtanto niya ang matinding kabiguan sa kanyang puso. Isang lihim na matagal na niyang tinatago, unti-unting umuusbong sa kanyang alaala, ang pag-iisa, ang pangungulila sa tunay niyang pamilya, at ang tanong kung talaga bang nagmula siya sa durog na lahing iyon na ngayon ay kinakalaban niya. Paano ko haharapin ang ganitong realidad, bulong niya, habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Kung ang dugo ko ay pinag-alibugahan ng kapangyarihan ng sumpa, paano ko pa mapapatunayan na kaya kong labanan ito? Sa labas, lumalala ang mga tunog ng laban. Mula sa malayo, maririnig ang pag-ugong ng mga sundalong may mga simbolo ng Monteverde. Minsan, may sumisilip na mga anino sa gilid ng landas, at minsan, may mga nagkikislapan na bagay na sa bawat blink ng ilaw ay nagpapakita ng kanyang pagbabago. Lahat ng ito ay patunay na hindi na sapat ang paghahanda. Ang tunay na labanan ay hindi lamang laban ng katawan at kamay, kundi pati na rin laban ng puso at isipan. Muling lumapit si Dario kay Elias, at sa mga mata ng matagal nang nagkikrus ng pangarap, nakita ni Elias ang pag-aalinlangan. Kuya, may tinatago pa ba ako? Ikaw ba ang tunay na tagapagligtas o tagadala lang ng kapahamakan? Tanong ni Dario sa malungkot na boses. Ang tanong ay bumalot sa hangin, nag-iwan ng malalim na pagdududa sa lahat ng naroroon. Ngunit bago pa man sila makapagpatuloy ng usapan, isang biglaang pag-uga ng pader ang sumabog sa kanila sa tabi ng kubo. Isang pirasong lumang kasulatan ang nahulog mula sa isang nakatabong sulok, isang kasulatan na nasaksihan ang pagtatalo sa pagitan ng Monteverde at ng mga albularyo noon pa man. Nakalimbag doon ang isang huling babala, sa oras ng paglubog ng liwanag, ang tunay na kaaway ay magbubunyag ng kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nagpalingkod ang takot at pag-aalinlangan sa puso ni Elias. Paano kung ang kanyang kaibigan, ang kanyang pinaniniwalaang sandigan, ay kalaunan pala ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak? Ang bawat pangyayari ay nagpatong-patong, at ang bawat lihim ay tila napapailalim sa lakas ng sumpa. Sa huling saglit ng gabi, nakatanaw si Elias sa kalayuan. Sa anino ng mga puno, natanaw niya ang mga kumikislap na mata ng mga kaaway, isang paalala na ang laban ay hindi pa tapos, at ang madilim na lihim ng kanilang mga puso ay magbubukas sa oras na hindi nila inaasahan. Hawak ang mutya at anting-anting, kasama ang mga bagong kasamang may tinatagong mga sugat ng nakaraan, at mga pangakong dapat panatilihin, natitigan ni Elias ang paparating na digmaan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, kung sino nga ba ang tunay na kaaway at kung sino ang tunay na kakampi, ay nananatiling bumabalot sa kanyang kaluluwa, kasabay ng patuloy na pag-ikot ng oras tungo sa isang laban na magiging huli sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Nang dumating ang gabi ng pista, buong baryo ay tila isang malaking palabas, masigla ang mga palamuti, masarap ang amoy ng mga pagkain, at masayang-masaya ang mga tao. Ngunit sa ilalim ng ngiti ng bawat isa ay may takot na hindi maipaliwanag, parang lahat ay may alam pero piniling manahimik. Sa gitna ng plaza, nakaupo si Kapitan Monteverde sa trono niyang parang para sa hari. Nakaitim siyang barong Tagalog, may pulang burda sa kwelyo, at sa tabi niya ay ang ilan sa mga opisyal na kilala ni Elias, mga dating mukhang tao, pero ngayong maliwanag na sa mata niyang binuksan ng mutya, hindi na sila tao. Ang kanilang mga balat ay parang naluluma, ang mga matay tila apoy na pilit tinatago, at ang mga ngiti hindi para sa saya kundi para sa kasamaan. Nakatago si Elias sa likod ng lumang paaralan, suot ang pinaghalong alikabok, pulbos ng ugat, at langis mula sa itinuro ni Lola Miring. Sa kanyang bulsa, mahigpit ang kapit ng mutya. Sa leeg niya, nakasukbit ang anting-anting na nakuha niya mula sa puntod ng unang Monteverde. Wala nang atrasan, sabi ni Dario na nasa tabi niya. May hawak itong baston na yari sa itim na kahoy, isa raw sa mga huling natitirang gamit ng isang albularyong tumanggi sa kapangyarihan ng mutya. Handa ka na ba? Tanong ni Elias, hindi tumitingin. Hindi, sagot ni Dario. Pero wala nang ibang gagawa nito kundi tayo. Mula sa sentro ng plaza, maririnig ang sigaw ng kapitan. Mga kababayan, tinig niyang malalim, halos umuugong.
Ngayong gabi magpapatuloy ang ating kasaysayan. Sa pag-aalay ng kadalisayan, tayo'y mananatiling malakas, bata, at makapangyarihan. Hiyawan ang mga tao. Ngunit si Elias, ramdam na ang init ng mutya, nagbabaga sa kanyang palad. Lumabas siya mula sa likod ng paaralan, marahan, hakbang-hakbang. Lahat ng ingay ay tila nawala. Paglapag ng kanyang mga paa sa gitna ng plaza, huminto ang musika. Lahat ng mata napunta sa kanya. Elias, bulong ng kapitan. Ang batang itinakwil. Ang anak ng traidor. Hindi ako ang traidor, sagot ni Elias, matatag ang tinig. Kayo ang pumatay sa sarili ninyong bayan. Kayo ang sumira sa pangalan ng Monteverde. Umangat ang kamay ng kapitan, at biglang lumitaw ang apoy sa paligid ng plaza, parang bakod ng apoy na humarang sa pag-alis ng mga tao. Ang mga opisyal ay nagsimulang baguhin ang anyo nila, ang mga kamay ay naging mahahaba, ang mga kuko'y tumalim, ang mga mata'y nagbaga. Gusto mong iligtas sila, Elias, ani Kapitan Monteverde. Patunayan mong karapat-dapat ka. Mabilis siyang lumipad papunta kay Elias, at doon nagsimula ang laban. Tumama ang unang hampas ng halimaw sa lupa, nagkabitak-bitak ang semento. Umatras si Elias, inilabas ang anting-anting, at sinindihan ang pulbos ni Lola Miring. Pumutok ang liwanag at sandaling nabulag ang kalaban. Gumanti si Elias, itinapat ang mutya sa dibdib ng kapitan, ngunit tinapik ito at lumipad ang mutya sa lupa. Humagikhik ang kapitan. Hindi sapat ang liwanag mo. Ngunit bago niya tamaan si Elias, humarang si Dario gamit ang baston. Tumama ang halimaw at napahandusay si Dario sa gilid. Dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Napasigaw si Elias. Dario! Tapusin mo, ubo ni Dario. Wala nang atrasan. Tumayo si Elias, pinulot ang mutya. Hawak niya ito sa kanang kamay, ang anting-anting sa kaliwa. Inalala niya ang turo ni Lola Miring, ang mutya at anting-anting ay parehong lakas at kahinaan, kailangang pagtibayin ang puso bago gamitin ang liwanag. Hinawakan niya ito sabay, at sa isang iglap, parang may sumabog sa kanyang paligid, ang kanyang katawan ay binalot ng liwanag, at sa bawat hakbang niya ay tila may mga aninong lumalayo. Nag-iba ang timpla ng hangin. Ang mga opisyal na aswang ay umatras, natatakot. Ngunit si Kapitan Monteverde, ngumiti palalo. Hindi mo kaya. Dahil may isang bagay kang hindi pa alam, Elias. Anong? Ikaw ang huling alay. Ikaw ang tagapagbukas ng huling pinto ng kadiliman. Ang dugo mo. Yan ang hinihintay ng mutya sa loob ng 100 taon. Nalaglag ang balikat ni Elias. Nabingi siya sa sinabi. Tiningnan niya ang mutya, ngayon, nagbabaga ito, mas malakas kaysa dati. Tila tinatawag siya, humihila sa loob-loob niya. Hindi ka dapat lumaban. Dapat ka sanang ialay, bulong ng kapitan. Muling lumapit ang halimaw, akmang susunggaban siya, ngunit bago pa man makalapit, isang puting liwanag ang bumalot sa plaza. Isang matandang tinig ang umalingaw-ngaw. Hindi ikaw ang magsasakripisyo. Si Lola Miring. Lumabas siya mula sa apoy, hawak ang matandang punyal ng diwata. Tinaga niya ang sariling palad at hinawakan ang mutya. Sa isang iglap, ang mutya'y huminto sa pagliyab, at mula rito'y lumabas ang isang liwanag na bumalot sa katawan ni Elias. Ang dugo ko ay bahagi rin ng Monteverde, ngunit pinili kong itakwil ito. Ngayon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng aking lakas sa isang anak na hindi pinili ang kasamaan, matatapos na ang kasumpa-sumpang pag-ikot ng dilim. Sumigaw ang kapitan. Nagwawala. Ang katawan niyang parang bato ay nagsimulang mabiyak. Ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang sumigaw, parang tinutunaw ng liwanag. Nakatayo si Elias sa gitna, luhaan, nanginginig pero buo. At sa huling sigaw ng kapitan, sumabog ang isang pulang liwanag at lahat ay biglang natahimik. Sa gitna ng plaza, nakaluhod si Elias, hawak ang katawan ni Lola Miring. Lola, bulong niya, bakit mo to ginawa?
Ngumiti ang matanda, mahina. Dahil minsan, ang pag-ibig ay nasa pagtanggap ng sariling sugat. At ikaw ang gumaling sa sugat ng angkan natin. At doon, pumikit si Lola Miring, ang kanyang katawan ay naging alikabok ng liwanag, at unti-unting naglaho. Sa paligid, ang apoy ay nawala. Ang langit ay muling naging maaliwalas. Ang mga tao, parang nagising sa isang bangungot. Ngunit habang lahat ay nagbubuni sa katahimikan, si Elias ay tahimik. Sa kanyang palad, nanatili ang mutya, ngayon ay malamig, ngunit buhay. At sa huling paglingon niya sa plaza, may isang batang babae sa dulo ng daan. Nakasuot ng puti, nakangiti. Elias, anya, hindi pa tapos ang lahat. Sa ilalim ng lupa may isa pang gising. Nang tuluyang nawala ang liwanag ng mutya at humupa ang apoy sa paligid ng plaza, unti-unting bumalik ang tunog ng baryo, hindi ang mga hiyaw ng takot o kasinungalingan, kundi ang tunay na katahimikan. Isang uri ng pananahimik na parang matagal nang hinihintay ng lupa't hangin. Nakahawak pa rin si Elias sa lugar kung saan naglaho si Lola Miring. Ang alikabok ng kanyang katawan ay dumikit sa kanyang palad, parang basbas na hindi lang iniwan kundi inukit. Wala nang halimaw, wala nang apoy, pero sa puso niya'y may apoy pa ring mahirap patahimikin, ang apoy ng pagkalito, ng tanong, ng lungkot na mahirap ipaliwanag. Ilang sandali pa'y lumapit sa kanya si Dario, medyo paika-ika. Buhi pa ito, salamat sa mga halamang gamot na nilagay nila sa kanyang sugat kanina. Umupo siya sa tabi ni Elias, walang imik, pero dama ang bigat sa dibdib. Wala na si Lola, sabi ni Elias, mahinang boses. Pero hindi nawala ang iniwan niya sa iyo, sagot ni Dario. Ang mutya, ang gabay at ang paninindigan. Napatingin si Elias sa mutya sa kanyang palad. Hindi na ito nagliliwanag, pero may init pa rin sa kanyang balat, hindi mainit na apoy, kundi init ng buhay. Parang nagsasabi, nandito pa ako. Pero hindi ko na kailangan sumigaw. Makalipas ang ilang araw, nagtipon ang mga taga-baryo sa simbahan. Wala ni isa sa mga opisyal ang naiwan. Lahat sila, oy naglaho, oy natunaw sa liwanag ng laban. Ang mga natirang mamamayan ay parang mga taong gising mula sa malalim na bangungot. Walang nagsisihan. Walang nagsalita ng galit. Lahat ay tahimik na naghilom. Si Elias ay inanyayahan ng bagong itinalagang pansamantalang pinuno upang tumulong sa pagsasaayos ng baryo. Ayaw sana niya. Hindi siya sanay sa pansin. Pero pinili niyang tumulong, hindi bilang bayani, kundi bilang tao. Tahimik siyang bumalik sa paglilinis ng sementeryo, pagbubungkal ng lupa, at pagtulong sa mga bata sa paaralan. Isang araw, habang inaayos niya ang lumang puntod ni Mang Turo, napansin niya ang isang sulat na nakabaon sa gilid ng nicho. Nakalagay sa likod para kay Elias. Binuksan niya ito. Ang sulat ay isinulat sa lumang papel, pamilyar ang sulat kamay, kay Lola Miring. Elias, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako kasama sa mundong ito. Hindi ko man nasabi lahat, pero mahalaga mong malaman na hindi kita ginabayan dahil sa utang, o dahil sa nakaraan, kundi dahil nakita ko sa iyo ang isang uri ng tapang na matagal nang nawala sa angkan natin. Hindi ka pinili dahil sa dugo mo. Pinili ka dahil sa puso mo. At kung sakaling dumating ang panibagong dilim, hindi mo kailangang sagutin agad. Minsan, sapat na ang tumindig at maghintay, dahil hindi laging ang unang sumugod ang tunay na bayani, kundi ang huling natutong magmahal. Tumulo ang luha ni Elias habang binabasa ang liham. Sa dami ng mga hindi niya pa rin alam, ang buong kasaysayan ng mutya, ang mga lihim sa ilalim ng lupa, ang batang babaeng nakita niya sa dulo ng labanan, isang bagay ang malinaw, hindi niya kailanman sinadyang maging tagapagligtas. Pero pinili niyang huwag na lang lumayo. At minsan, iyon ang kailangan. Si Dario naman ay piniling manatili sa baryo. Tinulungan niya ang mga kabataan na muling mag-aral. Nagtayo siya ng maliit na silid-aklatan gamit ang mga naiwan ni Lola Miring. Sa kanyang mata, muling bumalik ang sigla, kahit may kirot pa rin ang kanyang katawan.
Hindi man sila muling naging tulad ng dati, alam nilang may bagong ugnayan sa pagitan nila, hindi na lang magkapatid sa hirap, kundi magkakampi sa katotohanan. Buwan ang lumipas. Ang pista ng baryo ay pinalitan. Hindi na ito pista ng pag-aalay. Ginawa itong pista ng liwanag. Walang palasyo, walang opisyal na trono. Sa halip, may mga ilaw ng kandila sa bawat bahay, tahimik na panalangin, at musika mula sa matatandang kwento. At isang gabi, habang nakaupo si Elias sa ilalim ng punong akasya, malapit sa simbahan, may naramdaman siyang malamig na hangin. Napapikit siya, marahang kinapa ang bulsa, andoon pa rin ang mutya. Hindi ito nagbabago ng anyo. Pero alam niyang buhay ito. Gising. At tulad niya naghihintay. Sa kabilang bahagi ng simbahan, nakita niya ulit ang batang babae na nakaputi. Nakatingin ito sa kanya, nakangiti. Hindi ito nagsalita. Pero sa mga mata nito, alam niya kung sino siya. Ang mutya ay hindi lamang isang bato o kasangkapan. Isa itong alaala. Isa itong pintuan. Isa itong paalala na kahit gaano karaming kadiliman ang sumubok sa isang tao, ang liwanag ay hindi kailanman nagmumula sa labas, kundi sa loob. Tumayo si Elias. Huminga ng malalim. At sa ilalim ng buwan, sabay ng ihip ng hangin, marahang nilakad palayo. Hindi para takasan ang kanyang papel, kundi para tahakin ang bagong landas na siya mismo ang piniling likhain. Dahil sa mundong puno ng mga aswang na bihasa sa panlilinlang, minsan, ang pinakamatinding laban ay ang maniwala pa rin na may saysay ang liwanag. At ang tunay na bayani ay hindi laging malakas. Minsan, siya lang ang nanatiling tao sa gitna ng mga nilalang. May mga panahon na hindi lang biyolohiya ang nagdidikta kung sino ka. Kung minsan, ang iyong dugo ay may kahit ano pang mas malalim at ito'y hindi mo napipili. Si Lyra ay isang simpleng babae. Hindi siya kilala ng mundo. Hindi siya mayaman. Hindi siya maganda sa mata ng iba. Pero isa siya sa pinakamahirap na uri ng nilikha, isang tagapagtanggol. Isang gabi habang umuulan ng malakas nakita niya ang lumang diary. Nakasulat ang pangalan, Monteverde. Hindi niya alam kung sino iyon. Pero ramdam niya na may bagay na naghihintay sa kanya. Kung nabasa mo to, ibig sabihin dumating na ang hukuman. Hindi niya alam kung matatakot siya o maniniwala. Ang laban sa sarili dinala niya ang diary kay Aling Inday. Nakasulat doon ang lahat. Tungkol sa mutya. Tungkol sa kanilang ninuno. At tungkol sa pamilyang ginawang halimaw dahil sa kapangyarihan. Ang wakas, ang pasya nakatayo siya sa harap ng kuweba. Sa ilalim nito, ang huling gate papunta sa mundo ng dilim. Suot niya ang mutya ng gabay. Dala ang pasakit ng nakaraan. At sa kanyang puso ang hininga ng tunay na katotohanan. Habang humihina siya ng malalim, sinabi niya, hindi ako natatakot. Hindi dahil tapang ako kundi dahil alam ko na kung bakit ako narito. Kung ikaw si Lyra, tatanggapin mo ba ang iyong dugo bilang bahagi ng isang sinaunang tungkulin? O pipiliin mong manatiling simpleng tao pero walang kapayapaan? I-share ang iyong sagot sa comment section. Like, subscribe, hit the bell sapagkat minsan, ang pinakamakabuluhang kwento ay hindi tungkol sa laban sa mundo kundi sa laban sa sarili.